Pero dito po muna to sa atin. And also, matagal pa naman, but next February ho, we'll be celebrating our 5th year anniversary sa Balanga. So, tayo po ay magsi-celebrate separately na anniversary. So, of course, hindi po dito, magre-run po tayo sa labas. And something ho that excites me kasi ho, it's been a while, pero 5 years na pala. 2019 ho tayo nag-start ho dito, dumaan ng pandemic ng 2 years, but still, the church is here. So, yun. So, pag-pray nyo ho yun, and hopefully ho, next year, February, mas marami pa po tayong makasama and something ho na exciting ho sa part ho natin. Pansin nyo, linis ho ng church ngayon, di ba? Yes, God. Dahil po may mga volunteers ho tayo na nagko-commit ho para ho sa atin hong paglilinis ho ng church. Alright, so last Sunday ho, nadinig ko po na kayo po ay nagkaroon ho ng problema yung ating aircon. So, thank God bumalik pa rin ho kayo ngayon. And, answered prayer po yung mga prayers ho ninyo because may aircon na ho tayo na maayos. Noong nakaraang 2 linggo po ay tayo po ay nagsimula sa isang series ho patungkol ho sa sovereignty ho ng ating Panginoon. Ang topic ho ng sovereignty of God or pagiging sovereign ho ng Panginoon ay isa ho sa pinakamahalaga na doctrine ho na kailangan maunawaan ho natin bilang Kristiyano. Ito po ay sobrang halaga na kung saan kapag natutunan ho natin to, ang sabi ho natin, mas magiging totoo ang atin hong pagsamba at mas magiging malalim ho yung atin hong pagtingin ho ang sa Panginoon. Magkakaroon ho tayo ng high view of God. Mas ma-appreciate ho natin yung wisdom ng Lord. At mas may enjoy ho natin yung kalooban ho ng Panginoon ho sa ating buhay. Naalala niyo ho last Sunday, ang topic ho natin is God is sovereign over His creations and He rules over them. So nakita ho natin na ang Diyos ho ay naglalayon na tuparin ang kanyang mga plinano. May counsel, shall stand, may purpose, will accomplish. So, in the first Sunday last Sunday, nakita ho natin na nothing happened in the past. Wala ho nangyari sa nakaraan or will ever happen in the future na mangyayari sa kinabukasan na hindi ho dadaan sa omnipotent hands ng Lord. Dahil naintindihan ho natin ang Diyos ho nag-create ng future. At lahat ho ng nangyayari and the mere fact na inaalaw ho ng Panginoon, that's according to His purpose or will. At kasama din ho doon, mga kapatid, ang suffering. Kasama din ho doon ang evil, ang sin. Although hindi po ang Lord ang creator ng suffering, evil, and sin, but He allows it for His purpose. So last Sunday, sa turo ho ni Pastor Jaren, nakita ho natin that God rules over all things. Kasama ho yung evil, yung sin, yung suffering. At naintindihan ho natin na ang suffering ho is para ho sa lahat. Just remember, na suffering po ay nagre-reveal ng ating brokenness, nagdi-display ng ating hope, at para ho sa ating kabutihan, for our own good, and ultimately for God's glory. At because of that, we love suffering. Naintindihan ho natin na hindi tayo pinaparusahan ng Diyos kapag tayo nagsasuffer. We have to understand that. Bakit? Kasi the mere fact na inaalaw ng Lord yung suffering, that's for our own good. And because God is sovereign, at kung tayo ay anak ng Diyos, we understand that God desires what's best for us, and He knows what's best for us, and He accomplishes what's best for us. And that is our God. So maliwanag ho yun po, and this afternoon, we're going to go to the third topic, mas malalim ho na topic, and I could say, this is the first time ho na ituturo ko ho ito sa church for the past 8 years. And to tell you honestly, ito po ay marami na hong, it puzzles most Christians. Ito po ay mabigat ho na topic. It's difficult topic. Most controversial topic. Sabi nga, one of the most controversial topics for 2,000 years. At dito ho, nagdi-divide na ho ang marami hong
Christians. Ito rin po yung tinatawag ko na pastor's graveyard. Kaya wala pa akong tulog. At talagang nanalangin ako sa Panginoon dahil praise God, number one, dumating na ho tayo sa ganitong topic, which means God, nilayo ng Diyos na pag-usapan ho natin to. Pangalawa, ang panalangin ko po ay maintindihan ho natin to, hindi lang ho sa isipan, lalo na ho sa ating hong puso. My God, God's sovereignty over salvation. Yan po yung ating hong topic, and ang aking pong pamagat is my God and my salvation. My God is sovereign, my God and my suffering, and po is my God and my salvation. And then tatapusin ho natin ito next week, my God and my neighbors. Ang main point ho natin is this: God predestinates our eternal salvation. God predestinates our eternal salvation. Tayo po muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kaming papasalamat sa inyo sa hapon po na ito na inayos niyo po ang aming aircon. At Lord, patuloy niyo kami dinadala sa lugar po na ito. And Lord, we thank you, Lord, na after 5 years, dumating po kami sa topic ho na ito, which is very, very important, Lord, na maunawaan po namin ang katotohanan ito. Lord, dalahin ko lamang po ang iyong banal na Espiritu siyang gumalaw sa bawat isa. Maunawaan po namin kung paano kayo nagliligtas. Paano nyo kami niligtas. At ma-appreciate po namin ang lahat po ng yon upang lalo pong lumalim ang aming pong pagsamba sa inyo. Lord, I trust you, Lord, kayo magbibigay ng karunungan sa bawat isa sa bagay po na ito para sa inyong glory lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And amen. Doctrine po is very important. Yung doctrine ho na meron ho sa Biblia, yung mga truths ho na nakatago ho dito ay napakahalaga. Dahil nakakaapekto ho ito sa atin hong pag-unawa, no? Maging sa atin hong paggawa ho ng ating ministeryo. Na kapag mali po yung doktrina ho natin, mali rin ho ang atin ho magiging application. At ngayong hapon, mga kapatid, titignan ho natin isa sa pinakamahalagang doctrine ho, the doctrine of sovereignty of God and the doctrine of predestination. It's a big word na po, predestination. At titignan ho natin yung sovereignty ng Lord sa atin hong kaligtasan. At pagdating ho dito, may encounter ho natin yung apat ho na bagay. Sovereignty of God, free will, predestination, at saka responsibility, man's responsibility. So magiging iba po ito no, sa nakaraan ho nating mga estilo ho ng pagtuturo, dahil kung napapansin ninyo, no, marami ho tayong verses ho na ginagawa dahil didactic ho ang ginagawa ho natin. Dahil gusto po nating ma-establish yung point po natin na gusto ho natin makita ang sovereignty ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi po kaya ng isang verses lang ang bagay po na ito. But in the middle of this topic ho, pupunta ho tayo sa Romans chapter 9. But bago ho tayo pumunta doon, gusto ko lamang pong establish yung mga verses ho na magpapatunay na ang Diyos po ay sovereign maging sa ating kaligtasan. At sasagutin ho natin ang tanong ho na ito, number 1. If God is sovereign, how can man be free? No, if God is sovereign, how can man be free? Pangalawa ho, if God predestinate, where is our responsibility? Basahin po natin yung Psalm 115 verse 3. I suggest, sulat nyo ho yung mga verses para kahit sa bahay po, pwede nyo siya mabasa. Sabi po dito, our God is in the heavens. He does all that He pleases. Ang Diyos ho ay nasa trono ho niya. Ang Diyos ho ay nasa kalangitan. And He does all that He pleases. Kung ano ho yung nais ho niya, ginagawa ho niya. And it talks about the sovereignty of God. No? Ang sovereignty ho ng Diyos, ibig sabihin po, may karapatan ho ang Diyos na gawin kung ano po ang nais ho niya sa kanyang mga nilikha. No? Makikita ho natin yan along the way ho.
And because He is sovereign, He is rightfully free to do everything. As in, everything according to His will. Hindi po niya kailangan i-consult tayo, hindi po niya tayo kailangan tanungin kung kumusta na, pwede ba na yung gawin, yung gagawin niya. Hindi. Dahil ang Diyos po ay sovereign, pwede niyang gawin lahat. He is free to do whatever He wants. Pwede niyang gawin po kung ano po ang nilalayon po niya. Sabi ko sa Westminster Confession of Faith, God from all eternity did by the wisest and whole counsel of His own will freely unchangeably ordain whatever comes to pass. Ang Diyos sa nakaraang panahon, eternity past, siya po ay nag-ordain ng mga bagay na mangyayari sa kinabukasan. Remember Isaiah, yung first topic ko natin, sabi ng Panginoon, declaring the end from the beginning. Naalala niyo yun? Hindi pa man ho nakikita na ho ng Panginoon yung dulo mula sa simula. At yung hindi pa ho nangyayari mula sa simula ay nalalaman na ho ng Panginoon. May counsel shall stand. Remember that? No? And then when I'm spoken, it shall come to pass. So that means, ganun ho yung sovereignty ho ng atin hong Panginoon. So, sabi ho dito sa Confession of Faith sa Westminster ho, ang Diyos ho ay nag-ordain sa nakaraan ng mga mangyayari ho sa mga susunod na panahon. Ang tawag ho natin doon is predestination. Let's define po muna kung ano yung predestination. Predestination or election, ito po'y tumutukoy sa sovereign act of God, choosing nations or individuals to carry out His purpose for this world. Ang Diyos po ay namili, ng mga bansa o mga tao po na Kanya pong gagamitin o itatalaga para sa Kanya. Ang tawag ho natin yun is predestination. Galing ko sa salitang destination. Destiny. Alam ho natin destiny. Tama? Samahan po natin ng prefix na pre that means predestination. Hindi pa man ho nangyayari. Nilayo na ho ng Panginoon. He ordains it. He wills it. Sabi nga, He commands what He wills and He grants what He commands. Tignan ho natin sa mga susunod ho na talata. Ephesians chapter 1 verse 3 to 11. Titignan ho natin kung paano ho nagliligtas ang Panginoon sa Kanyang mga tao. Natanong niyo na ho ba sa sarili ho ninyo, bakit ka niligtas ng Panginoon? Anong meron sa'yo na nakita ng Diyos para iligtas ka? Do you think you are good enough para iligtas ka? Di ba? Paano ba nagliligtas ang Lord? Kung may doctrine of predestination, ano yung basis? Di ba? Sabi, all Christians believe in predestination. Because kung hindi ho tayo maniniwala ho doon, then God is not sovereign. The question that matters ho is, on what basis? Paano ho pumipili ang Lord sa nakaraan? Sino ho ang kanyang, paano ho niya ginawa ho yung mga bagay ho na yon? Another question ho na pwede ho natin tanungin is, lahat ba ng tao po pwedeng maligtas? Kahit sino ba po pwedeng tumanggap? Yun ho yung mga mabibigat na tanong na sasagutin ho natin ngayon. That's why, ang gagawin ho natin, bubuksan lang ho natin yung Bible ho natin because lahat ho ng tanong, ng sagot ho sa tanong natin, at least, no, na kung ano ho yung meron dito, ay bubuksan ho natin ngayong hapon. Let's go to first chapter ho ng Ephesians. Sabi ho dito ni Paul, Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Underline the word, i-underline niyo po yung salitang He chose us. Kailan po niya ginawa yun? Before the foundation of the world. Bago po niya i-create pa yung mundo, He chose us. Namili na ho ang Diyos that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us. The basis is love. And anong ginawa ng Lord? He predestined us. That's the verb. He ordained us. Underline the word predestined.
for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Underline the word purpose of His will. To the praise of His glorious grace. Underline the word glorious grace. Which He has blessed us in the beloved. In Him, talking about Jesus Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which lavish upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which is set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined. Another word, predestined. According to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Yung mga salita ho na to, He chose us before the foundation of the world, according to the purpose of His will, the mystery of His will, the counsel of His will. Meaning to say, mga kapatid, ang Diyos ho in love, sabi ho, in Christ, di ba? For His glorious grace, ay nag-ordain o namili ho, bago pa ho niya i-create ang mundo. According to His will, mystery of His will, purpose of His will, counsel of His will. Because He is sovereign, He does what He pleases, right? So hindi niya ho kailangan i-consult kung sino man ho, basta ginawa niya ho yun sa nakaraan, bago pa niya ho i-create before the foundation of the world. 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord Jesus Christ, or nor of me, His prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling. Diba? Ang Diyos ho siyang tumawag, nagligtas at tumawag ho sa atin to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace. That's the purpose. Hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil sa nilayo ng Panginoon at sa grasya niya, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Klaro ho yun, no? Hindi po ginawa ito ng Lord nung time na nagcha-church ka na. Hindi po ginawa ito ng Lord nung time na pinanganak ka. Hindi rin. Ginawa ito ng Lord nung wala pa po ang mundo. Siya ho ang namimili, John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Remember that? And appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit shall abide. And that's why Apostle Paul, no, remember Apostle Paul? Siya po yung great persecutor ng church during the time sa Acts. And then, habang siya po ay naglalakad papuntang Damascus, siya po ay nagpakita ko ang Panginoong Jesus sa kanya. Saul, Saul, yung pangalan niya dati, why are you persecuting me? And then, alam na natin yung story ho, si Lord po ay ni-rescue si Saul. And then, he was blinded. And then, ang Diyos ho kinausap po, yung isa hong alagad ho niya, na malapit ho sa kanya. Ayaw hong puntahan si Saul kasi ho, persecutor ho siya. And then sabi ho ni God, doon ho sa disciple, alagad ho na yung verse 15, go, for he is a chosen instrument of mine. Diba? To carry my name before the Gentiles, kings, children of Israel. The word is chosen, for he is chosen instrument of mine. And that is true, no? Wala hong magandang ginawa ho si Paul para ho piliin ng Lord. And yet, pinili ho siya ng Panginoon according to the purpose of His will, the counsel of His will, the mystery of His will. Before pa ipanganak si Paul, pinili na ho siya ng Panginoon. John 5:21 says, for as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom He will. To whom He will. Not to everybody, but to whom He will. John 6:44. Sabi ng Panginoong Jesus, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. No one, ibig sabihin, o universal negative, wala ni isa man can come to me. Walang makakagawa. Okay?
Ang ginamit ho is can. Kung ginamit po yung no one may, pwede. Pero can, ibig sabihin ho, walang sino man ang may abilidad na lumapit sa Kanya, sabi ng Panginoon. Unless, the word is unless, ibig sabihin ho, kailangan po mangyari po ito. The Father who sent, unless the Father draws him, and I will raise him up on the last day. Verse 65, this is why I told you that no one can come to me, sabi ng Panginoong Jesus, unless it is granted him by the Father. Unless it is granted, unless the Father sent him. In other words, hindi ho makakalapit sa Panginoong Jesus. Hindi ho tayo po pwede hong tumanggap sa Panginoong Jesus at hindi rin ho tayo makakarating ho sa Ama unless nilayon ho ng Panginoon. John 17, nung tayo ho nagpipray ang Panginoon at malapit na ho siyang persecute, nanalangin ho siya sa Ama. Ang panalangin po niya ay ganito, sabi niya, Father, the hour has come. Glorify your Son, the Son may glorify you, since you have given Him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given Him. To all whom you have given Him. Not to everyone. Very specific ho. Yung panalangin ho ng Panginoon ho dito sa John 17. To all whom you have given Him. Meron hong inelect ang Diyos Ama at yun po ay regalo niya sa Diyos Anak na kay Jesus. At yun po yung pinanalangin ho ni Jesus sa kanya hong prayer ho sa John chapter 17. And that's the reason why, mga kapatid, no? Ito po ay klaro ho, no? Na ang panalangin ho ng Panginoon that time is para ho dun sa mga pinili ho ng Panginoon. Although ang Panginoon po ay namatay para ho sa sanlibutan, and that is also true. Tama rin ho yun. Pero dito ho sa prayer ho na ito, nagpapakita ho, ang pinapanalangin niya ho dito specifically, to all whom you have given Him. John chapter 1 verse 12. To all, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Sabi dito, sino ho yung may right to become the children of God? Doon ho sa tumanggap sa Kanya. Sino ho yung mga tatanggap ho sa Kanya? Who were born not of blood. Hindi ibig sabihin na tatay mo Christian, nanay mo Christian, Christian ka na rin. Okay? Nor of the will of the flesh. Hindi ibig sabihin na gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka na. Okay? That's nor of the will of man. Hindi ibig sabihin na nagsisimba ka palagi o nanalangin ka ng salvation prayer, automatic Christian ka na. Hindi ho yun yung basihan dito ng pagiging anak ho ng Diyos. No? Ano ho sabi ho dito? But of God. Not of the blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but according to the will of God. Maliwanag ho yun, ano po? Inisa-isa ho niya ni John kung paano ho, sino ho yung mga tatanggap sa Kanya. Sabi ho ni John, kung sino ho ang nilayon ho ng Panginoon na tumanggap sa Kanya. That's why remember Nicodemus, in John chapter 3, naaral na ho natin to. Sa ho ay isang great teacher, sabi niya kay Jesus Christ, alam namin, ikaw ay great teacher. Sabi ng Panginoon sa verse 3, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless, ano ho yung unless? May kinakailangan mangyari. Ano ho yan? One is born again. Kinakailangan ma-born again muna yung isang tao. Kung hindi, hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos. In other words, hindi ho siya maliligtas. So, nagtanong ko si Nicodemus, paano papanganak ulit? Ang laki-laki ko na, papasok pa ako sa loob ng nanay ko. Yun ho yung tanong niya yun. Hindi niya ho maintindihan kung ano ibig sabihin ho ng Panginoon. Inuulit ho ng Panginoon, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit. So, hindi ho tinutukoy ni Jesus Christ yung physical reborn or rebirth. Tinutukoy niya spiritual rebirth.
na muling ipanganak ho ang isang tao sa pamamagitan ho ng Espiritu ho ng Diyos. Because, sabi niya sa verses, which is born of the flesh is flesh, which is born of the Spirit is spirit. You must be born again. And then in verse 8, sabi ni John, alam mo yung hangin? Sabi ni Jesus Christ, ito ay pumaparito na hindi natin nakikita, sabi niya, ganun din ang sino man na pinanganak sa Espiritu. Ibig sabihin, hindi natin malalaman kung sino, kung saan papunta, saan galing. Ibig sabihin, only by the will of God. Last, unless, John 3:27, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Unless it is given him from heaven. So maliwanag ho dito, kapatid, na ang Diyos ho bilang sovereign, siya po ay nag-ordain, nag-elect, nag-predestine ng mga tao po na magiging Kanya. According to the purpose of His will, mystery of His will, counsel of His will. And unless the Father draws you to Him, sabi ho doon, unless you are born again, and being born again is, we cannot even tell kung sino ho. Meron akong dalawang school of thought ho dito. Yung una, ang Diyos ay nag-predestine regardless kung ano ho yung atin ho magiging response sa Kanya o magiging buhay. Okay? Yun po yung sa hong school of thought. Yun po yung sa Calvinist or Reform. Okay? Yung pangalawang school of thought po, ang Diyos ay nag-predestine according to our future response. Okay? Dahil ang Diyos ay sovereign, nakikita niya na ho yung future. At sabi ho sa pangalawang school of thought, kung sino man yung tatanggap sa Panginoon, yun daw yung pinredestine ng Diyos sa una. Hello? Diyan pa kayo? Okay. Alam ko, mabigat ito, no? Kaya sabi ko kay Sister Jean, mabigat ang topic ngayon. Okay? Pero kinakailangan ho natin ito pag-usapan. And to tell you honestly ho, kanina ho sa Olonga po, sila din po ay nanibago. But in the end po, ang Diyos ay naging mahabagin dahil gumalaw ho siya doon sa kanina. Gusto ko maintindihan niyo yung part ho na ito, mga kapatid. No? Kaya ako nag-pray. Sabi ko, Lord, mahirap tong topic nito. Okay? Pero ito yung topic na kinakailangan maintindihan namin ng bawat isa sa amin. At dalangin ko na maintindihan talaga natin. Hindi lang sa isipan, kundi sa puso. Kaya kailangan ko po ng atensyon ninyo. Okay lang? Okay. So, the dalawang school of thought dito na, yung sinabi ko kanina. Okay? Ang Diyos ay namimili regardless. Okay? Yung isa naman, depending on the reaction. So, alin dito ang paniniwala nyo sa ngayon? Hindi ko na kayo tatanungin, but to tell you honestly, marami ho, hati ho dito sa dalawa. And in fact, karamihan po ng evangelicals nasa pangalawang school of thought. Dahil iba-iba ho yung background, kaya ho, iba-iba rin ho ang kanilang view. Ako rin ho ay noong una, ay litong-lito ho sa bagay ho na ito. Kaya ho natin ginagawa ho, palitawin lahat ng verses dahil ang tanging mga kasagot lang ho na ito ay yung Bible. At ayoko hong influensyahan kayo kung ano man ho yung view na meron po ako dahil gusto ko makita ho ninyo mismo, katulad po kung paano ho pinakita ng Lord sa akin sa Biblia, yung katotohanan. And pag nakita ho natin yung katotohanan sa Bible, yun na ho yung pwede ho natin paniwalaan. Okay ba yan? At maliwanag ho mga kapatid, mula ho sa kanina, that God is sovereign over our salvation. Okay? So, ibig sabihin, hindi po nanguhula ang Diyos kung sino po yung kanyang ililigtas. Okay? Hindi po ang Lord hindi po ang Lord ay nagbabago sa kanyang plano.
Okay? Sabi natin, predestination, namili na ang Diyos sa nakaraan at walang sino man na makapagbabago noon. Ibig sabihin, tapos na ho yun ang kalooban ho ng Panginoon. Kaya ho, ang tanong ho ngayon is, paano na yung mga hindi pinili ng Lord? Diba? Ibig sabihin ba ay merong pinabura ng Lord dahil sa pinili niya? Kung ganoon, edi unfair naman si Lord. Paano yung mga hindi pinili ng Lord? Kung totoo yan, paano na lang yung kapatid ko, yung anak ko, yung asawa ko, paano kung hindi sila pinili ng Panginoon? Tama ba? Nakukuha niyo na ho yung punto, bakit ho natin pinag-uusapan yung bagay ho na ito? Dahil ang katotohanan, mga kapatid, whether you accept it or not, God is sovereign over our salvation. Plinano na ho niya yan sa nakaraan pa. At hindi po aksidente na nakilala niyo po ang Panginoon. Do you agree? Hindi po aksidente na nandito ho kayo sa church. Hindi po aksidente na lumapit ho kayo sa Panginoon. At naniwala ho kayo sa Panginoon. Dahil, una pa man ho, nag-ordain na ho ng Panginoon patungkol ho sa ating salvation. Let's look at Romans chapter 9 para ma-establish ho natin yung sovereignty ho ng Lord sa ating salvation. Romans chapter 9. The book of Romans po ay sinulat ho ni Paul. First 8 chapters po about the gospel. And in chapter 9, God's sovereign choice. Dito ho, in-apply ho ni Paul yung gospel sa kapwa niyang Israelites. Alam ho natin yung Israelites, di ba? Sila po yung chosen people of God. Pero dito sa chapter 9, sabi ni Paul, I'm speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears with me in the Holy Spirit that I have great sorrow and ceasing anguish in my heart. So meron hong lungkot ho si Paul. Verse 3, for I could wish that I myself were accursed, cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. They are Israelites. To them belong the adoption. Ito ho yung pinamana ho ng Lord. Ito ho yung privileges. Meron ho yung Israelites. They have the adoptions, the glory of God, the covenants, the promise, the giving of the law, the worship of the temple, the promises. Hindi lang ho yun. The patriarchs, remember? Nabanggit ho natin yung saan galing ang faith natin, Abraham, Isaac, and Jacob, the father of them. Hindi lang ho yun. Even si Christ, galing sa kanila, lahi nila, tama? So ito ho yung privileges, meron ho ang Israelites. Pero malungkot ho si Pablo, bakit? Malungkot ho siya kasi sasabihin niyo sa mga susunod ng talata, dahil yung mga Israelites po na yun, na akala ho nila sila po ay totoong anak, pero hindi po lahat sa kanila. So verse 6, ito yung complaint ho ng mga Israelite. Yung unang complaint ho nila na yung word ng Lord ay nag-fail para sa kanila. Akala nila dahil tinawid nila yung wilderness, pumasok sila sa promised land, ginawa nila lahat ng utos ng Panginoon at lahat ng law sinusunod nila. Akala ho nila yun po ay sapat na para po sila ay makatanggap ho ng pangako. That's not the case, sabi ni Paul dito, but sabi nila, no, yun yung kanilang complaint. Ang sagot ni Paul, it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel. Not all are children of Abraham because they are his offspring. So hindi lahat ng Israel ay maliligtas. Hindi lahat ng Israel belong to Israel. Okay? Hindi lahat ng anak ni Abraham physically ay offspring. Okay? So but through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of promise are counted as offspring. Hindi dahil Israelite sila, automatic sila po ay ligtas. Yun ho yung point ho ni Pablo ho dito. Dahil ang children of promise ay hindi ho doon sa mga children of the flesh, kundi doon sa mga counted as offspring.
Verse 9, for this is what the promise said, about this time next year I will return, and Sarah shall have a son. And not only so, but also with Rebekah, who Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac, though they were not yet born, had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue. Look at this, di ba? Para magtuloy yung election ng Lord, pinili niya si Isaac over Ishmael. Kahit hindi pa man pinapanganak, sabi dito, no? Wala silang ginawa na mabuti o masama. So, wala ho sa kanilang kagagawa response. Not because of works, but because of Him who calls. So, maliwanag ho, yung pagpipili ng Diyos, kung sino ho yung kanyang papaboran sa dalawang anak ni Rebecca, at nangyari po yung mas bata, but nung time ho na yun, mas matanda ho talaga dapat ang mauuna, pero hindi po yun ang layunin ng Panginoon. Pinili niya ho si Isaac. And then, let's continue. She was told, the older will serve the younger, as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Si Isaac ho, may anak si Esau and si Jacob. And then si Jacob po ay mas bata. Pero mas pinili ho ng Panginoon si Jacob. Hindi dahil mabuti si Jacob, dahil si Jacob po ay sinungaling din, nagsinungaling din siya. Hindi dahil mabuti sa Isaac, dahil nagsinungaling din ho siya. No. So, ibig sabihin po, hindi po nag-fail yung Word of God sa mga Israelites. Dahil maliwanag po ang turo ho ng Panginoon. Remember si Abraham? Sa Romans chapter 4, na ginawa ko siya example ni Paul, sabi ho niya, paano si Abraham? Wala pa si Christ kasi, no? Ginawa niyang case si Abraham. So kung masasagot natin kung paano naligtas si Abraham, masasagot natin kung paano nagliligtas ang Panginoon. That's a good example. That's why Romans chapter 4, sabi niya, naligtas pa si Abraham dahil siya po ay gumawa na mabuti o dahil sa kanyang faith. And then, nasagot ho yun ni Paul, si Abraham ay naging righteous because of his faith to the coming Messiah. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ang ninuno ng Israelites ay naligtas, hindi dahil sa mga gawa, kundi dahil sa pananampalataya, malinaw dito, ang lahat na susunod na tao, even hanggang ngayon, ay pwede ho tayong maging offspring ni Abraham kung tayo po ay mananampalataya. Nakuha niyo ho yun? Not all Israelites belong to Israel. Yun yung sinasabi ng Panginoon, the chosen people of God. They're not just Israelite. We believe in dispensational. Ibig sabihin po, sa huling bahagi po ng kasaysayan ng mundo, pagdating ho ng Panginoon, muling pagbalik, ay kukunin niya ho yung church, pero tatapusin niya ho yung plano niya sa kanyang chosen people, the Israelites. The Jacob's tribe. Yung Israel ho ngayon, di ba? The Israel, may plano ang Lord sa kanila. At sila po ay maiiwan. Dahil hanggang ngayon po ay hindi sila naniniwala na dumating na yung Messiah. Okay? So, pero ang maliwanag po dito, not all Israelite will be saved. Dahil sa chapter 11, meron hong remnant na tinatawag. But dito maliwanag mga kapatid, that the offspring of Abraham ay hindi lamang mga Israelite, kundi pati ho tayong mga Gentiles na naniwala ho sa Kanya. And pwede ho tayong maging children of promise. Verse 14, what shall we say then? Is there injustice on God's part? Pinili niya si Jacob kaysa kay Esau. Pinili niya si Isaac kaysa kay Ishmael. Not all Israelites will be saved. So, ang second complaint ho nila is, si God is unjust. May favoritism ang Lord. No? Let's see kung anong sagot ho ni Paul. Sabi niya, by no means. That's not true. Verse 15, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. That's galing ho sa Exodus. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy.
So tanong natin kanina, paano namimili ang Diyos sa nakaraan? Is it regardless of our reaction or is it depending on our reaction in the future? Anong sagot ni Paul? Anong sagot niya? Sabi na pa, I will have mercy on whom I will have mercy and I will have compassion in whom I will have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. The first school of thought confirms to this. Ibig sabihin, regardless kung tatanggap ba tayo o hindi, mabuti ba tayo o hindi, kung sino tayo sa future, ang pagpipili ng Panginoon sa nakaraan, mga kapatid, it depends not on human will or exertion, but on His mercy. On His mercy. So then He has mercy on whomever He wills, and He hardens whomever He wills. Example ho. Merong isang ni-rape, no, na babae. Ito illustration lang ho to. And then na-convict yung tatlong gumawa. Convicted na. So meron ng judgment. Okay. So ang ginawa ho ng babae, pinalaya niya po yung isa. Pinalaya niya po yung isa. Tapos yung dalawa, pinakulong niya. Question. Meron bang injustice na nangyari doon sa sitwasyon? Meron bang injustice doon sa ginawa ng babae? Tatlong convicted, napatunayan na. Pero yung isa pinalaya niya, yung dalawa, nakulong na. Sino ko nagsasabi na merong injustice doon sa ginawa ng babae? Wala. Sino nagsasabing wala? Sinong tulog pa? Okay, karamihan. Di ba yung dalawa sasabihin nila, bakit yung pinalaya nyo? Pati yung pinalaya, parehas lang kaming gumawa, parehas lang kaming nagkasala. Diba? Pwedeng yun yung reaksyon ng dalawang nakulong. Siyempre, yung isang hindi nakulong, di ba, tuwan-tuwa siya. Siguro nagpapasalamat siya kasi alam niya naman, ginawa niya, makasalanan siya, di ba? Convicted nga siya, pero pinalaya siya. Kaya ang tanong ho doon, meron bang injustice? May favoritism ba doon? Meron bang pinaboran? Meron bang injustice doon sa nangyari? The answer is none. Wala. Dahil yung tatlo ho na yun, karapat-dapat lang ho silang makulong. Ang justice ho doon is lahat sila dapat makulong. Pero yung ginawa ho ng biktima, pinalaya niya po yung isa. Nung pinalaya niya po yung isa, hindi ho siya nagkaroon ng injustice, kundi nagkaroon ho siya ng mercy. Dahil dapat to tumanggap ng kaparusahan yung isa, pero hindi niya ho binigay yung kaparusahan, and otherwise binigay niya ho yung habag niya at pinalaya niya. So ibig sabihin, wala pong injustice na naganap doon. Ang ginawa po ng babae is prerogative niya. Tama? Pag sinabi ng babae sa judge, hindi ko na itutuloy yung kaso, yung tatlo ho na yun, papalayain lahat, no questions asked. Tama, mali? Hello? Tama? I-respect ho ng husgado yung, di ba, desisyon ng babae kasi nga, prerogative niya yun eh. Kung magsasamba pa siya ng kaso, hindi na kahit convicted. Kung itutuloy niya ba, i-atras niya. Di ba? Ganon din ho ang Panginoon. Lahat ho ng sangkatauhan ay nagrebelde ho sa Panginoon. Romans chapter 5. Nung nagkasala ho si Eva at Adan, pumasok ko yung kasalanan sa lahat, sa sangkatauhan, ay kumalat ho sa lahat, para ho siyang cancer. So lahat ho tayo, rebelde, ungodly, and unrighteous ho.
No one is righteous, not even one. So we are convicted already. Tama? We deserve damnation, judgment. So lahat to ng sangkatauhan. But God in His great mercy, in which He loved us, sabi ko sa Ephesians 2, made us alive in Christ. So ang ginawa ho ng Diyos, pumili ho siya ng mga bibigyan niya ho ng mercy. Okay? He predestined. He elects yung mga bibigyan niya ng mercy. Hindi natin alam kung ilang porsyento, but pinili niya, but definitely hindi ho lahat. At doon ho sa bagay na yon, mga kapatid, ganun ho namili ang Panginoon. Sabi kanina, not on human will, not on exertion. Hindi po namili ang Lord in the past dahil in the future tayo po ay lalapit sa Kanya. Hindi ho ganun yung pagpipili ng Panginoon because Jacob I loved, Esau I hated, Isaac chosen. Hindi dahil mabuti sila. So wala ho doon. Wala ho sa human will, exertion, kundi based on the mercy of God. I will have mercy on whom I will have mercy. I will compassion on whom I will have compassion. And there is no injustice in God's election. Wala hong unfair ho doon. At hindi ho totoo yung complaint ho ng Israelite that God is injustice sa kanyang pagtalikod ho sa Israelites. No. Because ang lahat ng sangkatauhan, we deserve judgment. And that's why, mga kapatid, this is very, very important. Dahil niligtas ho tayo ng Panginoon, not based on kung sino ho tayo magiging, kung paano ho tayo tutugon, dahil hindi ho yun ang basis ng Lord. It's all pure mercy. Verse 19, last complaint ho ng Israel. Last complaint ho ng Israel is, they're not responsible for their action. Sabi ni Paul, you will say to me then, why does he still find fault? Who can resist his will? So does that mean, pag ginawa ni Lord, predestined siya in the eternity past, so wala na tayong pwedeng gawin? So yun na yun? Sabi niya, verse 20, but who are you, O man, to answer back to God? Will that is molded say to its molder, why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out the same lump? The same lump, one vessel for honorable use, another for dishonorable use. Ibig sabihin, one same lamp, lahat tayo makasalanan, pero ang ginawa ng Lord, nagbigay siya ng mercy sa iba, ginamit ko for honorable use. What if God, desiring to show His wrath and to make known His power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of His glory for the vessel of mercy, which He has prepared beforehand its glory, even us whom He has called, not from the Jews only, but also from Gentiles. Tatalon po ako sa verse 32. Why? Because they did not pursue it by faith, but as if it were based on works. They have stumbled over the stumbling stone. Behold, I am laying in Zion a stone of stumbling, a rock of offense, but whoever believes in Him will not be put to shame. So hindi ho totoo na hindi sila responsible sa kanilang action. In fact, nagsabi na ang Panginoon sa kanila, whoever believes will not be put to shame. But they did not believe. At wala hong karapatan magsabi ho ang Israelite sa Lord ng ganung mga bagay because they are just a clay. At tayo hong mga tao bilang clay ho, meron hong karapatan ang Lord na gawin lahat kung ano ang nais niyang gawin. Remember, He is sovereign. He does what He pleases. Kung gusto niya iligtas si isang tao, liligtas niya. Kung hindi niya gusto, wala tayong magagawa. But it doesn't mean na nagiging injustice ang Lord. Remember Pharaoh? Hindi ko na binasa kanina. Sabi ho doon, He hardens the heart of Pharaoh. Nung time ho na, di ba, nung si Moses pupunta, God hardens the heart of Pharaoh, sabi ho sa Exodus. So, ibig sabihin, no, it's a sovereign plan of the Lord. And He gives mercy to whom He gives mercy, and compassion to whom He gives compassion.
So yung question ho na, paano na yung iba? Paano na yung kapitbahay ko, yung kapatid ko, yung anak ko, yung asawa? What if? What if hindi sila kasama dun sa pinili ng Lord? Diba? But one thing is for sure, we do not know kung sino yung mga pinili ng Lord. Tama? And that's the reason why next week our topic is My God and My Neighbor. But for now, I want you to focus ho sa sarili ho ninyong salvation. Nalobot na ho yung aking iPad. Sabi ni Lord, tumigil na daw ako. Gusto ko mag-focus ho kayo sa sarili niyo ang kaligtasan. Naalala niyo pa kung kailan kayo naligtas? Kung paano kayo naligtas? Kung anong senaryo nung paano kayo tinawag ng Lord? Do you remember? Yung time? 20 years ago, ako po ay nakakilala sa Panginoon. Pero, pag binabalikan ko yung kwento ko, galing po ako sa isang sarado kondado na nakakadena, naka-welding pa, na Katoliko. Pag meron hong Mary ho sa Bataan, sa bahay po ng lolo ko po yun nilalagay. So kami po ay nagmamadali doon. At every Thursday night, meron ko kaming nobena pa yun. Angelus, nalimutan ko na yung tawag ko doon. Or Santo Rosario. At sasaniban po yung tita namin, ni Mama Mary, Santo Niño. Tuwan-tuwa kami kasi nakakausap namin si Mama Mary at si Santo Niño. So, elementary pa lang ako, naglilid na po ako ng Santo Rosario, ng Rosary Hood sa barangay namin. In fact, pagdating ko ng high school, nanalo po ako sa essay writing contest sa buong Region 3. Ang topic ko, Santo Rosario, pamana sa kabataang Kristiyano. O, di ba? Muntikin na ho ako magpare. Sa Kristan na ho ako noon at magpapari na ho ako. Hindi lang ho halata. Pero dahil marami po akong tanong noon sa isipan ko. But later on, no, naging agnostic po ako, namatay yung tatay namin. Nawala na po ako ng paniniwala sa Lord. Malapit na po ako maging atheist that time. And to make the long story short, I became a Christian. But every time, babalikan ko yung story ko, especially on this topic, pagbabalikan ko yung story ko, wala akong makitang isang dahilan bakit ako na-consider ng Lord. Wala akong makitang mabuti sa akin para sabihin ko na dapat lang pinili talaga ako ng Lord. Because I deserve this. Because all I see is my sin. All I see is my damnation. No? Every time nababalikan ko yung buhay ko before Christ, I deserve hell. That's what I deserve. And so, nung nabasa ko na ho, nalaman ko na ho mga ito, doon ko ho nakita ho, na nilayon ho ng Panginoon, nabigyan po ako ng mercy. Not because I will respond to Him in faith, no? But because pure mercy coming from Him. So yung reaction ho dito is, instead na sabihin ho natin na unfair naman si Lord, paano yung iba? Paano yung iba? Mapupunta sila sa hell? Well, lahat naman tayo dapat mapunta sa hell, tama? Hello? Tama ba? We all deserve hell. So wala tayong pwedeng sabihin sa Lord, ang unfair mo naman, injustice yan, dahil yung iba hindi mapupunta sa langit, tas ako pupunta. Well. Instead, tanungin natin ang Lord na why not others, tanungin mo yung why me? Lord, bakit ako? Lord, why me? Diba? Bakit ikaw? Do you think mabait ka? Do you think you're worthy to be saved? Do you think dapat lang talaga sinave ka ng Lord? Is that so? At tanong niyo na ba yun? Lord, why me? Why me? And that's the reason why, mga kapatid, this is very, very important. Unless maintindihan ho natin, it's
pure mercy. Wala hong meron ho sa atin para piliin ho tayo ng Lord. In fact, yung kanyang chosen people, yung iba dun ho ay hindi ho totoong makakapunta ho sa kalangitan. Unless the Father draws him, unless one is born again, unless it is given from the heaven, unless no one can come, but you can. Why? Because God predestined you. Because God chose you before the foundation of the world, before the ages began. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion in whom I will have compassion. In the end, sabi ho ni John Calvin, God predestines His own children to salvation, not because He foresaw their fate. Hindi dahil nakita niya yung pananampalataya natin in the future. No. But because He chose them in Christ. God does not choose us because of any merit or worthiness in us, but solely because of His free and sovereign grace. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ho, kanina, worship po ako. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil naintindihan ko po ito. Pinintindi niya sa akin. Kanina ho, habang nagka-closing prayer ho sa Olonga po, I just felt the presence of God. And because of this teaching, God refreshed my first love, Him. Kaya kanina ho, yung kanta ho natin, it's all love, 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 mercy. Sing of His love. Diba? Sing of His goodness. For all He has done, for His loving kindness. We worship the God of the ages. We sing of His love, for all He has done. Ang sarap pong umawit sa Lord nang naintindihan mo yung mercy na pinagkaloob niya sa'yo. So my God and my salvation. Pure grace, sovereign grace. So, in application, hindi po aksidente nandito kayo. Hindi aksidente na nagkakaroon kayo ng desire na lumalim po sa Panginoon. Dahil kung kayo po ay elect, predestined, ito po yung layunin ng Lord sa buhay po ninyo. Mga kapatid, wala tayong pwedeng gawin para makamta ng bagay ho na ito. Kahit maging pinakamabait tayo, mag-donate tayo ng malaki sa charity, kahit magsimba tayo every Sunday, wala. Because I will have mercy in whom I have mercy, I will have compassion in whom I have compassion. It's pure mercy of God. So it doesn't mean na nag-pray ka ng salvation prayer in the past, Christian ka na. It doesn't mean na nag-attend ka, Christian ka na. It doesn't mean. So hindi po siya not of the blood, not of the will of the flesh, not the will of God. It's the will, not the will of the flesh, the will of man. It's the will of God. And you would know, malalaman mo, di ba? If you are saved by God's saving grace, no, if you have the relationship already, nararamdaman mo siya, no, at na-encounter mo siya sa buhay mo. Some of you, kasama, nandito na for the past 5 years. Tama ba? Past 6 years. And some of you, nakakilala ko sa Panginoon in His sovereignty. Remember yung sitwasyon paano kayo nakakilala? Remember that. And remember si Brother RJ, dapat magte-testify ko siya ngayon eh. So this is the reason bakit ko siya gustong pag-testify. Kasi hindi niya alam na yung sakit niya na yun, God is sovereign over suffering, remember? It's for His own good. Dahil ginamit ng Lord yung suffering na yun para tumakbo siya sa Lord at maghanap siya sa Panginoon. And because of that suffering, patagpuan niya ang Panginoon. Amen? Praise God. You have your story, no? Total. May kanya-kanya tayong salvation story. Ang naintindihan ko lang ho doon, hindi man ho natin kilala kung sino yung mga pinili ng Lord, but one thing is for sure,
Whom He foreknew, He predestined. Those whom He predestined, He called. And those He called, He justified. Those He justified, He sanctifies. Those He sanctifies, He glorifies. Romans chapter 8, verse 30. Kaya tatawagin at tatawagin ng Lord kung sino man po yung kanyang mga pinili. That's why next Sunday, we have a mission. That is to spread the gospel because they have to hear the gospel para sila po ay maniwala ko sa Panginoon. That's something na we will end next Sunday. But for now, I want you to go back to your salvation story and then wonder and be amazed sa kabutihan, kadakilaan ng Panginoon sa inyo pong salvation. Praise God. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, in love, You predestined us, Lord, to be Your children before the foundation of the world. Hindi dahil mabuti kami, hindi dahil, Lord, tatanggap kami, hindi dahil, Lord, makakilala kami, kundi dahil lamang sa inyong habag. I will have mercy in whom I will have mercy. I will have compassion in whom I have compassion. At dahil po doon, Lord, kami po ay namamangha. We are amazed. And we are in awe sa inyo pong kabutihan sa amin. We are unworthy, Lord. We deserve judgment, Lord, O God, because of our sins. And yet, Lord, You pardon us. You forgave us. You rescued us. You saved us. You called us. You gave us the inheritance in Christ. You made us the children of promise. And because of that, Lord, You will lavish on us Your grace in the eternity forever and ever, O God. Lord, that is beyond our comprehension. Di ho namin maarok aming Ama ang inyong kabutihan. We can just only, Lord, respond in thanksgiving. We can just only respond, Lord, with worship. And Lord, oh God, we thank You, Lord, for that love. We thank You, Lord, for that mercy. And so, Lord, maging instrumento nawa ito, Lord, to refresh our hearts to You, doon sa mga nakakilala na, doon sa mga Kristiyano na, Lord, na matagal na, Lord, maging ito po yung gamitin ninyo upang manambalik ang aming unang pag-ibig sa inyo, upang manariwa ang amin pong relasyon sa inyo, aming Amang Banal. Dalangin ko po sa mga hindi pa ho nagsusuko ng buhay sa inyo, wala pa hong relasyon kay Kristo. Lord, dalangin ko, Lord, O God, that they run fast to God and that they may repent, Lord, and they may cry out to You, Lord, and plead to You. And Lord, nabigyan mo rin sila ng habag at maranasan po nila ang buhay na may Diyos sa kanilang buhay, Panginoon natin. And Lord, we thank You, Lord. I thank You. Thank You. And so, Lord, as we close this, Lord, oh God, just want to remember our salvation story. We just want to go back, Lord, on how You save us and continue to be amazed by Your loving kindness. We thank You. We worship You, Lord. In Jesus Christ we pray. Amen and amen.